Kanina lang mga katropa, nag-install po tayo ng Starlink na Gen 3 sa may Piaga po, Lanao del Sur. Shoutout po sa inyo dyan at doon sa aking clients. Sa sobrang gulat namin dahil nakakuha kami ng 900 Mbps. Sobrang 900 Mbps po. So isi-share ko po sa inyo yung pag-install namin sa may Mintring, Barangay Mintring sa Piaga po. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang Gen 3. Talo po niya ang Gen 2 ng Starlink. Parang times 3 ang lakas ng speed ng Gen 3 version 4 ng Starlink. So ito yung actual speed na nakuha namin pagkatapos po namin mag-install sa may Piaga po. 936 Mbps po ang nakuha. So take note po, hindi po ito edited dahil re-record ko po yan gamit ang ibang cellphone. So yung may-ari niyan, yung cellphone niya ginamit namin pang speed test sa kanyang Starlink na Gen 3. So magtitest po tayo mamaya para makita nyo na hindi po ito edited. Mag-second test po tayo ulit. Shoutout po pala sa ating client dyan sa may Piaga po, Lanao del Sur na si Mr. Nasim Adil. Maraming salamat po sa iyo sa pag-avail sa atin ng Gen 3 ng Starlink. So dyan po natin nilagay yung kanyang Starlink para wala po siyang obstruction, no? Kasi pag may mga puno po, nakaharang po yan sa satellite. So hindi po maka full boost ang internet ng Starlink. Kaswerte namin dahil meron na silang hagdanan at yun ang ginamit namin pang akyat dyan sa may bubong. Dapat alam po ng mga nag-install kung saan ang location, proper location at saka positioning ng Starlink dish. Ang Gen 3 ay kailangan po ng alignment. Hindi katulad nung Gen 2 na siya na po yung magkakalibrate sa kanyang satellite. Ito po ay ikaw na yung mag-alignment. So magsasabi po ang apps ng Starlink kung saan mo i-turn from right to left, no? Kung ilang degrees. Kasi mayroon po silang guide dyan sa application ng Starlink. Maraming salamat po pala sa ating kasama na si Mr. Salman. Siya po yung nag-assist sa atin mag-install ng Starlink. At maraming salamat din sa mga kapamilya ng ating butihing client dahil tinulungan tayo mag-provide ng mga kagamitan para mag-install ng Starlink. Gaya ng sabi ko mga katropa, yung Gen 2, ang kaibahan ng Gen 2 at saka itong flat na Gen 3, yung Gen 2 mayroon po siyang bakal na stand. So itong Gen 3 parang nilalapag lang siya. Doon sa kanyang flip stand, doon kami nag-screw dahil wala yung pwedeng i-screw dyan sa kanyang flip stand. Mayroon naman pong mounted na na-order online. Napakamahal lang galing sa Starlink, nasa 6,000 mahigit po. Kung gusto mo siyang itaas na may mounted na tubo, pwede kayong mag-order doon sa kanilang shop. Pwede rin po mag-assemble ng stand niya na bakal, magwi-welding ng bakal na square, tapos doon mo na lang i-screw gamit ang nabibili sa mga hardware. Pwede rin pong gumawa ng box na pwedeng patungan ng Starlink dish para maprotektahan po ang kanyang satellite dish. Dahil kung nakalapag lang dyan permanently, pwede siyang maglumot at saka maulanan. Pagka malaki yung tubig, baka mag-ground yung kanyang cable na nakakonect sa kanyang satellite dish. Maganda pala ito sa kanilang area dahil open na open po. So yung mga kahuyan is malayo po sa kanilang lugar. At saka wala po silang mga bundok na katabi na pwedeng maka-obstruct sa kanilang Starlink. So alam naman natin na ang Piaga po, Lanao del Sur po ay nasa mataas na terrain. So most probably yun po ang dahilan kung bakit nakakuha tayo ng 900 plus na Mbps. Ayan po yung kanyang router na rectangular at saka yung kanyang power supply na 240 volts. Diyan po natin nilagay sa kanilang tindahan, mga katropa. Ayan po ang kanyang Microtech Hex na naka-configure na po yan for Starlink. Yung kanyang window machine. So dati pala siyang naka-black mamba, naka-sim base gamit ang parabolic. So tinanggal po niya at nag-upgrade po siya ng Starlink. So yung mga SIM base po, sumasagap lang sila ng signal from Baloy at saka Iligan City. So yan po, umandar na yung ating Microtech Hex.
Take note pala, hindi po kami nag-install ng Starlink na walang Microtech dahil wala pong protection ng inyong device. So naka-priority gaming po yung ating Microtech Hex. So dyan pala nag-test kami ng Mobile Legends na sa 7ms, 6ms ang nakukuha nating latency, no? Para sa gaming. Try din natin dahil sobrang lakas ang kanyang Starlink, nasa 900 Mbps, so napakalakas po sa PUBG, sa mga COD, Call of Duty. Ayan po yung ating power on delay. Dahil dyan po sa may piyaga po, papatay-patay po yung ilaw dyan gaya ng pantar. Mayroon din silang schedule na walang ilaw ang kanilang lugar. So para maprotektahan natin ang ating Starlink dahil pwedeng masira sa malakas na kuryente, kailangan po natin ng power on delay. So bakit po magtitipid kung pwede naman maka-afford ng power on delay na Panther? Nasa 1,500 lang po yan sa may Iligan City sa Electro Plaza. So nag-actual speed ulit tayo mga katropa. Nag-grand speed test po tayo, advanced speed test, para makita natin kung gaano kalakas ang internet speed ng Gen 3 na Starlink. So ayan po, nagra-run po siya. Antayin natin matapos. Sa pag-speed test pala ng Starlink mga katropa, huwag doon sa normal speed test. Doon mismo sa advanced speed test. Kasi yun po ang actual na makikita mo na gaano kalakas ang nakukuhang internet ng Starlink Gen 3. So ayan po, tumatakbo siya nasa 930, 40, 50, ayun, 960 Mbps ang nakuha niyang speed. So napakalakas ng Gen 3 compared doon sa mga Gen 2 na mga Starlink. So ito yung upgraded na version nila.